So sa punto pong ito, mga kababayan, makakasama po natin isang dynamic na businessman na nagdudulot ng innovation sa larangan ng renewable energy at event management. Kasama po natin Sir Handrich Lunas, ang CEO ng Solar Reach Enterprises Corporation at pinuno ng Event Reach Event Service. Alamin po natin kung paano ba siya nagsimulat ng tagumpay. Good evening, sir. Ayan, magandang gabi sir sa opportunity ito na mapasama po sa inyong programa. Ako po maganda, pakilala ko muna aking sarili. Okay go ahead, sir. Go ahead. Ayan, ako po si Richard Lunas, isa pong tatay ng dalawang anak at isang mapagmahal na asawa. Ayan, sa ngayon po sir, ako po ay isang negosyante kagaya po ng inyong pagpapakilala sa kanya. Sa ngayon po ako po ay mayroon pong by the grace of God, sabihin ko na yung dahilan, by the grace of God, biniyayaan pa ako ng Diyos ng sa ngayon ay 5 negosyo, 5 company. So hindi lamang po yung Solar Reach and Event Reach. So lahat ng ito sir ay nais ko pong maging inspirasyon kung paano po maging makapag-encourage po sa mga nagnanais na magkaroon po ng negosyo. So maraming po salamat sir. Okay sir. Well, welcome po sa ating programa. Alam niyo po ang ating pong viewers, tayo po sabayang napapakinggan sa WRPP Radio Pilipino Paris, yung ating mga kababayang OFW sa Europa at maging sa Hong Kong sa pamamagitan naman ng Winner's Life. So, marami sa ating mga kababayan, sir, nasa abroad, meron ng puhunan eh. Meron na malaki sweldo nila dun eh. At gusto nang umuwi dito at mag-settle sa Pilipinas, bumalik na sa kanilang pamilya. Ang problema, wala silang idea sa pagnenegosyo dahil buong buhay nila sila empleyado. Kaya natin pag-uusapan yung mga negosyo mo, sir. Okay, growing up, ikaw ba'y bata pa lang sa kolehiyo pa lang talagang pinlano mo na hindi ka maging empleyado at pagkos ikaw ay maging negosyante? Maganda sir. Naalala ko sir na ako po ay high school pa lang. Tuwing walang pasok po, linggo, sabado, ginagawa ko niyan sir ay nagtitinda na ako niyan sir na kung ano po na pwede kong itinda kagaya po ng mga ice drop na yan. So nagtitinda na ako niyan. At hindi yun sir natigil hanggang ako mag-high school, mag-college. Nagtitinda pa rin ako sir kapag wala pong pasok. So nasanay ako sir na ang sarili ko ay hindi lang po sa pag-aaral kundi maging productive sir kahit walang pasok. Talagang nagninegosyo, nagbebenta talaga ako sir kung anong pwede kong pagkakitaan sir. Okay. So paano niyo po sinimulan yung pinakauna niyong negosyo, sir? Ayan. Nagsimula sir ito sa isang construction service. Ako ay natuto sa aking kapatid na mayroong isang construction service. Ako ay nag-manage sa kanyang company as a project manager. Then nagkaroon ng opportunity na mag-put up ng sarili. So na-put up sir yung isang unang-unang negosyo sir ang Hard Reach Construction. So after 2 years, itong Hard Reach Construction ay nagkaroon uli ng isang opportunity pang negosyo sa larangan naman sir ng hardware and construction supply. And after a year, dito na sir ipinanganak yung isang negosyo na solar company which is ngayon itong Solar Reach Enterprise Corporation. Another year, the period of 1 year, naipanganak naman sir, nagkaroon na uli ng opportunity na maiput up yung Event Reach. So for the period of 5 years lang, 6 years, na-establish sir yung 5 negosyo na alam ko sir ay parang imposible. Pero sabi ko nga po, lagi pong may opportunity. Yung mga risk, yung takot na naisip ko, sinit aside ko yun sir. Nagkaroon ako sir ng number 1, yung sipag talaga at dedication, commitment sa service na maging masatisfied ko lahat ng nagiging kliyente ko. So naipanganak ito sir ng mga negosyong ito dahil po dun sir sa maayos po sir na pagtrato sa kliyente, maayos sa pagtrato sa mga employee ko, sa mga tao ko. At the same time sir, yung aking pag-trust din sa taas kay God, ayan, pagtitiwala sa Kanya. Well, sir, simulan natin doon sa may construction company. Binanggit mo kanina, paano yan? Sa kakumuha ng idea? Of course, bago mo pasukin ng isang negosyo, kailangan maalam ka dito. Kundi, nagtatapong ka lang ng pera.
ng kapital. Yes. So paano mo to inaral yung unang negosyong to at paano siya kumita agad? Okay, sir. Nag-start ito, sir, nung ako po ay maging empleyado muna. Naging isa akong project manager ng aking kapatid sa larangan din po ng construction service, which is nagmamanage ako ng almost 100 na construction worker. At yung aking trabaho doon ay management ng schedule of works, management sa billing, management sa mga inspection, sa through Pag-ibig inspection, even warehousing. Nagkaroon ako ng opportunity na lahat ng yun ay matutunan. Eventually po, nagkaroon din ng break, opportunity, nagpaalam ako sa kapatid ko, sabi ko, Kuya, meron lang opportunity sa akin na makapag-put up ng isang construction service. So yun, pinayagan niya ako, with respect sa kanya, pinayagan niya ako na makapag-put up, nagkapag-establish ng ilang tao lang, nagsimula lang sir sa 10 tao, 10 employee sa construction, and then yung 10 employee na yun, sila yung naging katuwang ko, sir. Minahal ko sila, nagtutulungan kami hanggang, sir, na lumalaki yung service, dumadami yung kliyente. Then, habang dumadami, sir, yung kliyente, kailangan ko rin mag-invest ulit sa panibagong employee. Nag-hire ulit ng mga bagong technical people, nag-hire ng architect, nag-invest sa ganito. So, nagtuloy-tuloy na siya, sir. Ang isang bagay lang, kailangan ma-satisfied ko yung kliyente ko, kailangan mahalin ko yung mga tao ko, dahil sila yung katuwang ko sa negosyo. Okay. Then, So paano to? Nung kumikita ka na, naisip mo na mag-put up ng another na negosyo. Tama ba? yes sir, yes sir. Dito sir pumasok yung vision sa akin. Since malaki sir yung inilalabas kong pera para dun sa mga materials na pinupurchase ko sa project, sabi ko nun, why not mag-put up ako ng isang construction supply? So dahil doon sa vision na yon, dahil doon sa demands ko, requirements ko sa materials, ito yung vision na pumasok sa akin na mag-put up ako ng isang construction supply para ako hindi na lalabas pa sa iba pa yung sabihin natin, yung pera, doon na mismo sa sarili kong hardware. Okay, may sarili So kang parang, hardware. alam mo yun, sir, umiikot na lang doon, Umiikot sir, lang din. umiikot na lang doon, sir. So sabi ko, ang gandang vision nito. So sinimulan ko siya sa maliit, yung hardware na yun, sinimulan ko muna sa kung ano yung mga kailangan ko. Doon muna ako nag-focus sa mga kailangan ko sa construction supply na kung saan project ko rin mismo. Hanggang sa ito'y nagkaroon ng mga tao, nagkaroon ng mga truck, services na kailangan. So nagtuloy-tuloy siya, sir, until now po. Pero ang question ko Doon na dito, rin pinanganak yung solar, yan. okay, pero ang question ko dito, bago tayo makarating sa solar, sa construction, umunlad ka na kagad dun eh, no? So, after a year, meron kagad expansion, may hardware kagad. Pero, ang question ko dito, paano mo nagawa na kumita gayong merong marami ng kompetisyon? Napakarami, kahit saan ka pumunta may hardware, kahit saan ka pumunta may construction service. Paano mo nagawa na magkaroon ng mga kliyente, ng mga bago siguro at ma-maintain mo yung quality ng inyong trabaho? Sa akin lang, sir, hindi ko talaga kaya, sarili ko lang. So as I said, isang bagay, sir, na ginawa ko po ay nag-invest ako sa tao. Nag-hire ako ng mga tamang tao na makakatuwang ko sa negosyo, technical people, nag-hire po ako niyan. Yung oras na hindi ko na kayang gawin para sa ganito, doon po ako nag-invest na sa mga tao po na makakatuwang ko. At the same time, sir, hindi ko talaga pinabayaan, talagang priority sa akin yung satisfaction ng kliyente. Kaya by that, ginagawa ko, sir, na gusto ko masatisfied yung kliyente ko. Sila na rin sila nagbibigay sa akin talaga ng another client. Yung mga, kung sino yung existing client ko, previous client ko, sila na rin, sir, ang nagbibigay sa akin ng kliyente. Parang nagtuloy-tuloy na lang sa ganun, sir. Basta't maayos, masatisfy mo, matuwa sa yung kliyente. Kahit nga minsan sa project ko, sir, kahit walang kita, basta gusto ko matuwa yung kliyente ko, okay na sa akin yun, sir. Parang hindi ako naging after doon sa kikitain. Yung may malaking kikitain, kung hindi naman masatisfied yung kliyente ko, hindi ako naging after talaga doon. Gusto ko lang maging masaya. Okay. Yung Ang importante sa iyo, yung kalidad ng produkto ninyo o ng serbisyo ninyo ikatutuwa ng mga clients. So, nang nangyari, Yes, sir. networking. Sila na rin yung nag-refer sa inyo ng iba pang mga customer.
Yes, sir. Absolute po. Okay, punta tayo dito sa renewable energy. Of course, alam naman natin sa Pilipinas, napakamahal ng kuryente. Napakagaling ng Pangulo natin, in-extend pa ng 25 years yung Meralco. No? Um, Madugo ang magbayad ng kuryente at lalo na pag ganito kainit ang panahon, nakabukas sa mga aircon. Bakit ka nagpunta sa renewable energy at meron bang malaking market ito sa Pilipinas? Yes, sir. Number one, ako po muna ang nag-testing nitong renewable energy. Sa bahay ko po mismo, nagpa-install ako nito para masasabi ko sa magiging kliyente ko na okay ito. Sinubukan ko muna ito, sir. And after that, na nakita kong maganda, since sabi ko naman, meron naman ng, sabihin natin, meron naman puhunan na. Meron naman ganito na. So, nung nakita ko, sir, na sa mga project ko, sa housing, sa commercial building, naghahanap sila ng requirements na sinong may alam sa solar. So nagkaroon ako ng idea nito, bakit hindi ko to pasukin? Again, nag-invest ulit ako sa mga tamang tao, tamang partner, na magiging kasama ko dito sa renewable energy. Since 2022, na-establish yung SolarRich Renewable Energy Company. Until now, sir, ay growing siya. Talagang masabi ko, sir, na maganda, sir, yung takbo ng company dahil sa ngayon, kailangan talaga ito ng ating mga kababayan. Ang renewable energy, sir, ay napakalaking tulong, hindi lamang po sa sabihin natin ay pagtitipid, makakatipid tayo sa ating mga binabayaran sa Meralco kasi talagang pataas ng pataas yan ang rate ng Meralco. Alright, Hindi pero yan tama ba yung terminology na ginagamit? Na kapag ikaw daw yung nagpa-solar, ito daw ay hindi basta gastos lang, ito daw ay investment. Tama po ba? Yes, sir. Para kang nag-invest, early investment, pero yung investment mo na yan, a period of years, yung investment mo na yan, return na sa'yo yan, na-enjoy mo na yung in-invest mo for so many years until doon sa, mayroon naman kasi talaga silang renewable energy, mayroon naman talaga itong sabi natin expiration. Pero before ma-reach yung expiration nito, so much years ang na-enjoy mo na bago ito mag-expired. Yung tinatawag na sa warranty ng alam natin yung panel, inverter, may mga warranty period siya. Pero bago marating yun, sir, na-enjoy mo na talaga yung service nito ng renewable energy. Okay. Itong question ko ngayon. Kasi yung kwento mo kanina, sunod-sunod, ano? Yung pagbubukas mo ng kumpanya, parang sa loob ng 6 na taon, kada taon nagbubukas ka ng bago, di ba? Nangyari po, sir. Magandang blessing yon. Pero hindi lahat ng negosyante ganyan kaswerte, kagaya mo. May mga pagkakataon ba na yung isa sa negosyo mo, parang gusto mo nang bitawan dahil may panahon na hindi ito kumikita? May time, sir, na parang ganon, pero ang encouragement sa akin nun, sir, is yung mga taong nandoon, yung mga employee na nandoon. So pinupost ko sila, nag-uusap kami, continuous meeting kami, tuloy lang tayo, may panahon talagang ganito. So huwag kayong panghinaan ng loob. Ako mismo, sir, as a owner of the company, yung mga tao ko, sir, ay ini-encourage ko sila na huwag silang tumigil. Dahil darating ang time na itong company ito ay mag-grow ito. Ito ay aangat din ito. So, despite of that na parang may mga discouragements pagdating sa sales, sinisit aside ko yon dahil naniniwala ko siya na kapag ang umayaw, hindi magwawagi. Pero ang nagtutuloy, siya yung magwawagi. Parang ganun siya yung ano. Pag sumuko ako, totally mawawala na. Pero pag nagtuloy kami, nandiyan opportunity na magkaroon ng breakthrough sa company. Alright. Yes, sir. Well, Sir Richard, matanong ko lang, since 6 years nakapag-put up ka ng napakaraming negosyo, ano yung vision mo in the next 10 years pagdating sa iyong negosyo? Ang vision ko, sir, itong company na to na na-establish ay makapagbigay ito ng number one sa mga may angat yung kabuhayan ng mga tao ko, makapagbigay ng inspirasyon sa mga gusto rin magkaroon ng negosyo na posible pala for a short period of time, posible pala na makaput up ka ng negosyo ng 1, 2 o 4 o 5 negosyo sa maikling panahon. Basta tama ang iyong vision, basta tama ang iyong direksyon. So, for the next 10 years, sir, nakikita ko, sir, na itong
mga company ito ay isa na ito, sir, sa magbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa lugar ko kung saan ako nakabase sa Cavite, kundi sa buong Pilipinas, sir, na posible pala. Basta huwag ka lang matakot, huwag kang maduwag na gusto mong magnegosyo, i-go mo yan. Kung saan yung skills mo, doon ka mag-focus. Kagaya na aking ginawa, sir, yung naging skills ko ito, in-improve ko yung skills ko, inaral ko, nagdagdag ako ng skills, parang kagaya ng negosyo, nagsimula sa isang ganito, may opportunity nito, hindi ako natakot na mag-risk. Naniniwala ako na yung natatakot talaga, sir, ay hindi talaga magkakaroon ng breakthrough. Kaya wag tayong matakot, mga kababayan, yung mga gusto magnegosyo, wag tayong matakot kasi kailangan natin ito even sa ating economy, paglago ng ating economy. Okay. Sir, ikaw ba may anak ka? Meron ako, sir, dalawang anak po. Nag-aaral po Babae, sila? lalaki. Yes, sir. Yung aking panganay ay kolehiyo na rin at ang aking bunso ay high school po. Alright. Sila ba i-encourage mo na magtrabaho or magnegosyo na lang after nila mag-aral? Sa ngayon, sir, yung dalawa kong anak ay ini-encourage ko sila. Gusto ko munang matutunan nila yung paano maging employee. So right now, sir, yung aking panganay, para sa kaalaman na rin ng lahat, ngayon pa lang, sir, ay nire-ready ko na rin siya sa isang negosyo, sa isang company, dahil sabi ko nga, aking principles din, hanggat malakas pa ako, bata pa ako, gusto ko nang i-train yung aking family sa edad kong na kaya ko pang mag-train sa kanila, i-train ko na sila dito para pag ako may tumanda na, pag tumanda na tayo doon, ready na sila doon para kasing mahirap mag-train pag matanda na. So parang yung naging katwiran ko, yung mga anak ko ngayon, dalawang anak, minumulat ko na sila na ito na yung direction natin. Pahalagahan nyo ito, eventually kayo rin naman na magtutuloy nito. Sabi ko sa dalawa kong anak. Alright. Okay. Kayo po'y tatanggap din ng pagkilala sa La Visual Corporation sa mga susunod nilang events. Baka may mga gusto po kayong pasalamatan, Sir Richard. Ayun. Siguro, number one, sir, hindi ko talaga pwedeng hindi siya unahin na pasalamatan ay si God. Ayan, si Lord po. Gusto ko siya pasalamatan. Of course, maraming salamat kay La Visual, kay Ma'am Lalaine, at sa aking mga kaibigan sa negosyo, ang Shane Roll Up. Maraming salamat sa kanya. At sa aking may bahay, sa aking pamilya, sila ang aking inspirasyon, sila yung aking pinaguhugutan ng lakas para magtuloy-tuloy sa negosyong ito. And of course, ang aking mga minamahal na employee, sa Hard Reach, sa RRE, ang Hardware Construction Supply, ang Solar Reach, Event Reach, at ang isa pa, sir, yung Alum Reach Glass Company. So lahat sila ay pinapasalamatan ko, maging ang aking kapatid si Kuya Ronnie na siya rin ang naging mentor sa akin nung ako'y magsimula sa construction service. Marami pong salamat sa kanya. At sa inyo rin, sir, sa inyong programa, maraming salamat, sir. First time ko po, sir, na magkaroon po ng ganito. Thank you so much, sir, sa opportunity na ma-interview nyo rin po, maging guest po sa inyong programa. Salamat po, sir. Well, hopefully maipag-guest ka rin ni Ma'am Lalaine sa amin sa PTV Channel 4 sa morning show. Yun nga lang, gigisingin ka namin ng madaling araw dahil morning show po yun. Well, I'll see you in person soon, sir. And good luck sa mga venture na pinapasok mo and more power po sa inyong negosyo. Nakapanay po natin Sir Richard or Heinrich Luna, CEO ng Solar Reach Enterprises Corporation and Event Reach Event Services at maraming iba pa. Maraming salamat. God bless. Tuloy-tuloy lamang po ang inyong asenso. Maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you so much, sir. Mabuhay po kayo. Salamat po. Alright. Galing, ano? In 5 years, 5 businesses ang pinut up. So, minsan talaga kailangan lang ng lakas ng loob eh. At kailangan talaga aralin mo yung pinapasok mong negosyo.